ito ang pinakadulo ng ginagawang MRT7. Ngayon ay April 18, 2026. So MRT7 update tayo. Tingnan natin mula dito hanggang dun sa kabilang dulo. Ang original plan nitong MRT7 ay from North Avenue, Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Pero ngayon, ang nakita pa lang natin ay hanggang dito ang dulo sa North Caloocan, sa may Sampaguita. At yan, ang mga nakikita natin sa taas ay mga beam. May mga poste naman, okay naman na nakahilera na. Pero mga beam pa lang yung nasa part na to. May traffic light itong unahan na to. So yan, kanan na yan papunta ng Tala, papunta ng Malaria. Naka-green pero may enforcer naman na, naka-red pero pinagaw ng enforcer. Okay lang kasi pag ganyan, enforcer yung susundin. Kasi wala naman nang dumadaan sa kabilang side, kaya na-priority niya yung side natin. Ayan, may lifter din dito. Ay, nakaangat yung lifter. Mga heavy equipment yung ginagamit dito. At may mga scaffolding, may mga net. Oops, ayan no. Dito may flooring na yung taas. So, medyo okay na dito. Maayos-ayos na, malapit na sigurong matapos to. Sana ay ngayong taon magamit na para makakatulong ng malaki sa mga sasakay dito. Gagamit itong MRT7. Maganda na. Ayan, talagang tuloy-tuloy yung paggawa. At sana nga lang ay mabilisan ng matatapos. Medyo may mararanasan lang kayong traffic dito kasi nga ongoing yung construction. Tapos may mga part dito na one lane lang yung pinapadaan kasi may mga lane na naka-close, kaya kung matapat kayo doon sa lane na pinapag-go, maganda. Pero minsan mapatapat kayo sa lane na naka-stop, doon talaga ay natetest ang patience ng mga driver. So tuloy lang tayo dito. Ayan, ang ganda na ng nakikita natin. Talagang puspusan, tuloy-tuloy yung trabaho. At may mga flooring na yung taas. At siguro susunod na dyan yung mga may bakod na rin yung iba yata. Tapos siyempre yung relays, tapos yung tren na kapag nakumpleto na ay makakatulong na ng malaki sa mga gagamit nitong MRT7. May part naman na maganda naman ang flow ng traffic. Mabilis naman ang takbo ng mga sasakyan. Pero sabi ko nga kanina, may part dito na mararanasan yung pag-stop, pagbagal dahil dun sa mga stop and go scheme. 14 stations ang nakaplano dito. Yung pinakahuli ay sa San Jose del Monte, Bulacan. Tapos yung pang number 13 ay yung nadaanan natin kanina na ongoing construction pa rin, ang Tala Station. Tapos dito sa bandang unahan, ito yung pang number 12 na station. Ito yung Sacred Heart Station. Quirino Highway ang binabagtas natin. Pero dito sa Quirino Highway, mula nga dun sa San Jose del Monte, Bulacan Station, ay may mga sunod-sunod na mga station. Ang Tala Station. Tapos dito sa bandang unahan ng Sacred Heart Station. Tapos yung Fairview Station. So nasa Quirino Highway halos lahat yung mga station na yan. Pagkatapos dun sa may Fairview ay ang susunod doon ay sa may Mindanao, malapit sa SM Mall, Mindanao Avenue. Kaya lang
hindi tayo makakaikot dun mamaya kasi one way ang Mindanao Avenue from Regalado papunta ng Quirino Highway. So, magsi-shortcut lang kami mamaya. Pagdating sa may Lagro Station ay papasok kami ng Lagro para hindi na kami dumaan dun sa may one way, hindi na kami iikot. So, ito yung sinasabi ko na mararanasan nyo minsan dito na stop and go scheme. Minsan ay nag-go dito sa may dalawang lane, nakastop naman dun sa unahan. Pero minsan ay pakiramdaman din kasi baka naman hindi naka-go dun sa o hindi nakastop dun sa unahan tapos mag-counterflow, so mahirap yan. Pero yung mga bantay dito ay may mga ginagamit naman silang radyo. Kaya kapag nakastop na dun sa unahan, ayan yung ginagawa ng iba, counterflow na yung iba para kahit papaano ay mabilis ng konti na uusad ang mga sasakyan. So ayan, sa taas pa rin nakita natin na medyo maayos na, no? Talagang okay na yung beam, okay yung mga sahig ng taas at yung iba ay binabakuda na yata. Kapag ganito lang ay talagang matetas yung patience natin. Kahit motor, nahihirapan na makasingit dahil nga matraffic. Ayan, kapag ganyan, nagbibigay naman yung ibang motorista. Pag nakita na may mga motor na pwede namang makasingit, pinagbibigyan nila. Wag lang papasok ng sobrang alanganin na pasok. Talagang tiyempuhan lang din at paalam lang din sa mga nakakasabay na mga motorista. So ito na yung station ng Sacred Heart. Kung mapansin nyo dun sa left side natin, may mga dumadaan na nasa lane natin, no? Tapos yung kabilang lane ang nasasalubong mga nakamotor pa lang yan. Kasi nakastop pa yung lane doon sa kabilang side. At yan, dito yung ginagawang Sacred Heart Station. So ito yung panglabing dalawa. Kasi sa 14, ang pang number 14 yung San Jose del Monte, Bulacan. Ito, yan, counter tayo pero okay lang, nakastop naman dun sa kabila. May mga part dito na, ayan, may mga beam pa rin na may mga bakal pa yung beam. Pero dun sa iba ay okay na. Yung iba simento yung beam nila, yung ibang ganito bakal yung naka-beam. Ayan, ito simento, kanina bakal. Siguro may purpose din talaga bakit ganyan. Tapos dito, ayan yung mga poste. Medyo malalaki yung poste nila, malalaki yung agwat. Tapos biglang liliit yung agwat. So, shout out sa mga nagplano nitong MRT7 na to. Sigurado naman siguro na matibay yung mga pundasyon, matibay ang mga beam, mga lahat na lalagay dito. Pinag-aralan naman talaga nila siguro ng mabuti yan. At syempre kapag operational na yan ay iniisip pa rin yung safety. Hindi lang ng mga sumasakay, kundi kahit yung mga nasa paligid. Pag ganito na may mga truck, pwede ka namang sumingit kung maluwag yung sisingitan mo. Kung motor kagaya nito ang ginagamit mo. Pero wag na wag kayong sisingit ng sobrang alanganin kasi napaka-delikado noon. At kapag nagkaroon na ng isang pagkakamali ay
mahirap na yung aksidente. Kaya sa bawat pagmumotor ay ingat din tayo palagi. Maging mapagmatyag din tayo kung ano yung gagawin nating kilos, desisyon sa mga biglaang desisyon na kailangan natin. Ayan, dito meron ng bakod yung taas ng mga railway. So medyo mas okay na dito, mas natapos na dito. Ayan, dati may balita na dapat parang last quarter ng 2025 ay magagawa na, magagamit na yung ilang parte, pero hindi pa rin natuloy. So alamin natin ngayon. Yun sa kabilang side na yun, parang umusod yung railway, no? Parang umikot siya. Pero pagdating dito, nandito na ulit sa gitna itong railway ng MRT-7. At dito meron din tayong mapapansin na ayan, yung mga beam nakaano talaga siya, no? Parang naka letter U. Ay yung mga poste tapos beam, tapos meron ulit beam, para siguro talagang malakas at matibay yan. Meron din ditong mga footbridge, ayan, nakaabang na para sa kapakanan naman ng mga tumatawid. Mas safe na tumawid dun sa taas kesa sa dito sa mismong highway. Meron ding mga poste dito na nagawa nating reels nung nakaraan. May 2 poste dito sa gitna na tinanong ko anong ginagawa nito dito. Ayan, kasi wala namang nakakonect. Ayan, 2 poste na yan. O may scaffolding na, siguro ay tatanggalin na yung 2 poste na yan. Kasi parang namali yata yung unang nagplano, kaya nalagay yung 2 poste na yun. Pero merong nag-comment na tatanggalin din naman yun. At yun nga, may nakita tayong mga scaffolding dun sa unang poste. Siguro ay gagawin na nilang tanggalin yung kasi nakaharang lang dun sa gitna. So ito na yung Lagro at nandito yung Lagro Station sa bandang unahan. Hindi na lang tayo dediretso dito kasi nga yung sa may SM ay one way, yung Regalado Avenue. Kaya hindi ko rin maipakita sa inyo ang station ng Mindanao Avenue. Pero nakakonect lang naman yan dito. And ito yung Lagro Station. Ang daan kasi namin dito sa loob ng Lagro Subdivision, palabas ng Regalado. Okay, nandito na kami sa Regalado at ito naman yung karugtong nung sa Regalado Avenue. Hindi na natin nakita yung sa may Mindanao Avenue Station. At ang susunod na nating makikitang station ay dito na sa may Fairview. Yung sa may Lagro Station pala ay tinatawag din siyang Quirino Highway Station na malapit sa SM City. After ng Regalado Avenue ay papasok na tayo dito sa Commonwealth Avenue. So ito na yung tuloy-tuloy mula dito hanggang circle na to. Ayan, dito ay beam pa rin lang din ang meron sa part na to. So mas marami nang natapos dun sa kaninang nadaanan natin. Ito, may mga okay na rin pala yung iba dito. May flooring na rin. So ito yung North Fairview sa may Atherton. Dito sa part na to medyo kailangan din ng patience kasi malimit mag-traffic din dito sa part na to ng North Fairview, itong sa may Atherton hanggang doon na sa may circle, sa may Pure Gold. Yung part na to wala pa ditong motorcycle lane, kaya mapapansin nyo yung mga motor ay meron sa kanan, kaliwa, sa gitna kasi wala pa dito yung
lane ng motorcycle. So ito yung ina-update natin, no, mga kalakbay, mga ka-travel. Ayan, okay na yung halos okay na yung ano dito, yung station. Ito naman yung Regalado Avenue Station near SM Fairview. Yan yung nakikita nating station na yan. Yung Regalado Avenue kasi dalawa kasi yung street na yan, yung nadaanan natin kanina. Tapos yan, pagtawid ng traffic light, may susunod na traffic light. Regalado Avenue din yun. Ayan, medyo parang malapit na matapos tong station na to. Ayan, makita natin dito yan yung pinaka ilalim sahig nitong Regalado Avenue Station. Medyo malawak din siya. Tapos yung sa kanang bahagi nito, nandito yung Fairview Mall. Naka red light lang din, kaya naka-stop dito. Ang susunod naman dito na station ay Doña Carmen Station. So bali siya ay dito pa rin sa Commonwealth Avenue. Bali mayroong 7 stations itong Commonwealth Avenue. So nauna na nadadaanan natin kanina, Regalado Avenue Station na malapit sa SM Fairview. Tapos yung susunod naman ay yung Doña Carmen Station. Medyo parang mas okay din dito yung forma ng mga poste, mga beam, at saka yung pinakasahig na ng railway. Ayan, minsan napapaisip lang din ako kasi bakit yung iba bakal yung beam, tapos yung iba ganito, semento. Pero yun nga siguro, matibay naman lahat, halos siguro yan ang mga nilalagay nila dyan. Kagaya siguro ng LRT1. Ang LRT1, ang tagal na, yun yung pinakauna. Pero hanggang ngayon ay talagang reliable pa din. Talagang marami pa rin tumatangkilik. Sana ganun din itong MRT7. At sana marami pang maging mga project na para sa ikakagaan ng mga biyahe ng mga mananakay, para makatulong din sa bilis ng oras ng biyahe, para sa kapakinabangan din naman ng lahat. May part na mataas yung poste, may part din naman na medyo mababa. At ayan, talagang meron na laging mga footbridge para sa mga tao na mga tumatawid. Medyo maayos-ayos naman na yung mga poste, mga beam, at ayan nga, may mga flooring na yung kahabaan nitong MRT7 na ginagawa. So yung susunod dito na station ay ang Carmen Station. Ayan, natatanaw na natin. Parang malaking bahay din yung forma niya. Doña Carmen pala ang pangalan ng station na to. So kung Carmen ay kulang, dapat Doña Carmen. Lahat ng mga station halos ay malalaki yung paggawa nila. Ayan, approaching tayo dito ngayon sa Doña Carmen Station. Napakalaki din ng station na to. At siguro malapit na ring matapos to. Ayan. Ito, daan tayo dito sa ilalim nitong station. Parang dadaan ulit sa tunnel. Napakalaki din. Malawak at mahaba ng mga station na ginagawa dito sa
mga station ng MRT-7. Paglagpas dito ay meron ditong circle at dito na mag-uumpisa ang motorcycle lane. So ingat kayo kapag dadaan dito kasi yung circle may mga umiikot, tapos minsan may mga nagko-cross papunta sa subdivision dito sa gawing kanan. At kapag nakamotor tayo, lagi tayong dadaan sa motorcycle lane. Pero may mga part na minsan napapaisip ako kasi ang mga motorcycle lane ay naiiba, naglilipat ng lane. Pagaya nito, nasa motorcycle lane, tapos may papasok na minibus, ayan, UB Express. So minsan nagiging alanganin, pero kailangan pa rin talaga mag-ingat. I mean, sa gawing kanan, yan naman yung riles ng MRT-7. O, medyo mababa na dyan sa part na yan. Yung iba nakataas, may mga tulay. Pero dito ay halos pantay dito sa kalsada. Ito rin ang hirap sa motorcycle lane kasi ito nakikita nyo dito sa lane na to nag-stop ang mga bus, mga jeep. Dito sila minsan nagpipick up, nagbababa ng mga pasahero. Kaya minsan napipilitan yung mga nakamotor na umiwas ng konti, pero bumabalik din naman sa lane. Ito ang talagang isang struggle pag dumadaan dito sa Commonwealth tapos daan ka ng motorcycle lane. So kagaya nito, ayan, nakastop yung bus sa motorcycle lane. Ang mga motor napipilitan na mag-change muna ng lane, pero syempre kagaya namin, bumabalik kami dito sa lane. Ito namang station na to, ito ang Manggahan Station. Malaki din yung station na to. At ang kabilang side nito, nandyan yung daan papunta ng Payatas, papunta ng Montalban. So yan, medyo mababa pa rin yung gawa ng riles dito sa part na to. Halos kapantay pa rin ng kalsada. Pero dun kanina sa station medyo mataas na. Pero dito ayan, halos pantay. Siyempre dito pa rin kami sa motorcycle station kasi motorcycle lane kasi mahirap dumaan kung hindi ka dadaan dito sa lane. Kapag may mga nanguhuli, baka mahuli pa, kaya mas mainam na sumunod na lang. Pero ang ilang mga pagtaka din dito kasi kagaya nito, yung lane na to minsan magpapalit yan sa kabilang lane, umuusod-usod, hindi siya talagang straight na mula sa dulo hanggang dulo na motorcycle lane talaga. May part na minsan mapupunta sa kaliwa at kapag ganon dapat ay mapagmatsyag din tayo. Ito yung riles nandyan naman sa gawing taas. At yung susunod naman na station na rito ay ito na yung Batasan. So MRT-7 Batasan Station. Ayan. So may pagkakaiba dun kanina sa iba. Ito iba naman yung forma. Pero malaki pa rin siya. Ayan. Malawak. At yan yung mga riles, yung flooring dito ng riles meron ng bakod yan. So mas unang natapos yata yung part na to. Tapos mula dun sa mga may mataas na parte, ayan, may mga part na bumababa siya. Nagle-level halos dito sa kalsada.
mapapansin natin na ang katabi ng motorcycle lane ay lane ng mga bus at ng mga jeep. At pagkatapos ng Batasan Station, ito naman ang Don Antonio MRT-7 Station. Yan, dito yan sa may Holy Spirit. Iba naman din yung pagkakagawa dito. May mga iba-ibang design. Pero napakalalaki ng mga station. Kumpara sa LRT1, malalaki yung station ng MRT-7. So mapapansin nyo mamaya, yung motorcycle lane ay mag-iiba. So ipakita din natin habang nag-a-update tayo dito sa MRT-7. Mataas na yung bakod dito sa kaliwa, tapos bakod ng MRT-7, tapos may mga poste pa and may mga ilaw, may mga footbridge. So doon yung tawiran ng mga tao, kung galing dun sa kabila, tatawid sa kabila. Lawak nung kalsada na to ng Common. Meron pala ditong speed limit lang, 60 yung allowed na speed dito. At alam ko meron ditong mga camera. At yung susunod na station naman, ayan yung Tandang Sora. Dati yung Tandang Sora, meron pa yung daan na nagko-cross papunta dun sa kabilang side. Pero tinanggal na yon kasi nga ginawa ng railings itong MRT-7. Pero ang ipinalit naman yung tulay dyan sa taas na nakikita natin. Ayan. Yan na yung nagdudugtong ng C5 at ng Mindanao Avenue. May tricycle tayong nakakasabay dito ngayon yan sa bandang unahan. Pero alam ko bawal ang tricycle dito. Pero sana makarating to sa kanyang pupuntahan. So ito na yung Tandang Sora Station. Marami pa rin yung ginagawa. Malaki, napakalaki din ang station na to. So overtake lang ako sa tricycle. So ito yung sinasabi ko na isang lane ng motorcycle na nagpapalit. Ito, kung papansin niyo yung diretsyo na to, ayan, sa bandang una ng konti, ayan, nagpalit na siya dito sa kaliwa, lumipat na dito. Tapos kung hindi nyo mapapansin, doon kayo mapupunta sa bus PUJ lane. Yung tumbok na yun kanina ng motorcycle lane ay naging bus PUJ lane. Kaya ingat din lagi kapag dadaan kayo dito sa Commonwealth Avenue. So ito naman yung motorcycle lane. At yan, sa gawing kaliwa naman, yan, halos tapos na rin yata dyan ang ginagawang release ng MRT-7. Tapos yung susunod na station, University Avenue ang pangalan nitong station na to. Malapit sa UP Techno Hub. Sa gawing kaliwa kasi nito, nandyan na yung UP. Kaya ang pinangalan sa station ay University Avenue. Ayan, natatanaw natin
Ito na yung University Avenue Station. Ayan, wala siyang footbridge kagaya nung iba na parang dumadaan tayo sa ilalim. O siguro hindi pa lang nalalagyan. So ganun yung station doon sa UP, yun may UP University Avenue. So umikot lang tayo sa circle kasi dulo na yung circle at makikita naman natin ang ginagawang pinakadugtungan dito sa mismong circle patawid doon sa Commonwealth Avenue. So mag-stop muna kami dito at ipakita namin ang construction na nagdudugtong sa Riles ng MRT-7 mula North Avenue tatawid dito sa may circle, tapos mula circle tatawid doon sa Commonwealth Avenue. So ito na yung North Avenue. Ito yung dumudugtong dun sa Commonwealth. Ito, tumatagos dito sa circle. So makikita nyo yan. Yan yung dugtungan nitong circle dito sa North Avenue. Ngayon, itong kabilang dulo naman tayo. Diyan pala sa circle ay may ilalagay din dyang station. So hindi na natin madadaanan kasi nasa loob yun. Pero merong station dyan sa loob ng circle. At yung pinakaunang station, ito, tutumbukin na natin dito sa North Avenue. So yan, yung circle station, pangalawa lang yan. At ito yung Riles dito sa North Avenue. Medyo mainit lang ang panahon ngayon pero carry pa naman. Lagi lang din tayo magbaon ng tubig kapag ganitong nagmomotor na mainit ang panahon. So, Bible verse of the day tayo sa Proverbs chapter 3, verse 5 and verse 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Kaya kailangan natin laging magtiwala sa Diyos ng ating buong puso. At lahat nating mga lakad ay i-bless ng ating Panginoon. So may mga traffic light lang dito at yan merong going left, may padiretso at dito tayo sa padiretso. Ang diretsong to ay hindi lang tayo pwedeng talagang dediretso kasi pagdating dito sa may Mindanao Avenue, all vehicles ay magkakanan, liliko sa kanan. Ayan, hindi pwedeng mag-cross dito. Kaya daan lang kami dito sa Mindanao Avenue tapos U-turn na lang at kapag naka-U-turn makita natin yung pinakaunang station. So mula dulo doon sa kasalukuyang ginagawa sa North Caloocan sa may Sampaguita hanggang dito sa dulo. Ito yung pinakaumpisa, North Avenue Station. Makita natin ang buong update ngayong 2026, April 18. Sinasabi na nasa 500,000 passengers ang pwedeng ma-accommodate nitong MRT-7 everyday. Kaya napakalaking bagay yan sa mga gagamit nitong MRT-7. 22.8 kilometers ang distance nitong MRT-7.
mula dito sa North Avenue hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan. Tapos meron siyang 14 na stations. Pero sinasabi na by 2026 hanggang 2027, maaaring maging operational ang 12 stations. So yun ang ating inaantabayanan. At siguro sa mga sunod nating pag-update nito ay baka may mga tumatakbo na diyang mga trend. So ayan yung trend, ayan yung release ng trend sa taas na yan. Ayan, at kakanan kami dito para makita natin yung North Avenue Station. So hanap lang kami ng pwedeng mapaghintuan. Ayan, nakita natin. Medyo mataas yung mga poste at beam dito. At yan na, ito na yung station ng North Avenue. Yung pinakaumpisa ng terminal. Bali, ginigitnan siya ng Trinoma at saka ng SM North EDSA. Ito yung station dito. So, ito yung una, tapos yung dulong station dun sa may ginagawa pa sa North Caloocan. Okay, as of now, 2026 April 18, MRT 7 update. Maraming salamat. God bless.